Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Sa gitna ng investigasyon sa trahedyang sinapit ni Adili at Baterbonia, Coach Tab Baldwin dapat na umanong lumantad o ituro ng Ateneo kung nasaan. Buong coaching staff at mga player ng Ateneo Blue Eagles pinasabi na ng DILG. Water training sa mga basketball player, ginagawa rin daw ng ibang coach pero never sa dagat ayon kay PBA coach Yeng Giao. Labi ni Rene Bobet Baterbonia, iuwi na bukas sa Davao. Ang latest sa huling gabi ng burol sa Quezon City, ihahatid pa rin ng News 5 live. Suplay ng tubig at kuryente sa Sarangani, mahirapan pa rin. Ilang senador sa grupo ni Gatchalian bumisita sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa pool sa CCTV, kamay ng imahe ng santo, hindi sinanto ng magnanakaw. Sa sports, New York Knicks, isang panalo na lang ang kailangan para makuha ang makasaysayang NBA title. Eto na nga. Kilalanin ang mga Philo Army na sumakses sa pagbili ng tickets ng BTS Arirang Tour dito sa bansa. Suportado ni veteran PBA coach Yeng Giao ang mas mahigpit na regulasyon para sa paraan ng pagko-coach sa kahit anong sports. Sa gitna yan ang pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes. Inilahad din ni Coach Giao na nagsasagawa rin siya ng water training sa kanyang basketball team. Pero sa swimming pool lang daw at never sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan si Zarina Guevara. Kasunod ng trahedya na ikinamatay ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia, Divine Adili sa Aurora. Isinusulong ng Philippine Sports Commission at iba pang sports stakeholders ang pagpasa sa Panukalang Sports Coaching Act. Layo nitong mas mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta. We will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Sa panayam sa aming programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, sinabi ni veteran PBA coach Yeng Giao na suportado niya ang panukala. Dapat din daw tutukan ang malinaw na pagpapatupad ng safety protocols. Kasi ano po yan eh, actually the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung ano mang protocol. Basta bahala. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do. Magkakaiba naman daw talaga ang estilo ng bawat coach pero hindi raw dapat mawala ang mga pamantayan sa kaligtasan. Nagte-training camp din kami, no? And we do it in a different style. Si Coach Tab in a different style. Some other coaches will do it in a different style. So, but you can do it in a different style but with common safety precautions. Common po yung mga safety precautions dapat. Nagsasagawa rin daw ng water training si Coach Yeng sa Raynor Shine Elasto Painters. Bahagi raw ito ng pagpapakondisyon ng mga basketballista habang off-season para makatulong sa muscle balance, rehabilitation at mapigilan ng mga injury. Binigyang diin ni Coach Yeng na may tamang paraan para rito. Dapat kayo meron kayong mga medical emergency personnel na on standby. Kasi kami po, ako particularly, we conduct aqua training. We conduct water training, tawag po aqua training, but in a controlled environment. Never po sa dagat at ginagawa po yan sa swimming pool. Nilinaw rin ni Giao na kahit pa sa professional level ay hindi sila gumagamit ng weights habang nasa tubig dahil sa posibleng panganib nito. We do not put weights because in the first place it's dangerous already if you're in the water.
siguro po in fairness naman dito sa Ateneo team, I don't think na totoo po, hindi po ata totoo na binigyan sila ng weights. No? So, I don't think nangyari po yon or meron pong ginawa na nilagyan sila ng weight sa paa or sa kamay. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga paaralan na hindi pinapayagan ng training camps sa mga beach. Umaasa si Coach Giao na may ilalabas sa pulisiyang magbabawal nito sa lahat ng eskwelahan. This is a tragic accident, but it's really very rare, no? And nakikiramay po kami, again, nakikiramay ako sa pamilya, and also as a coach, I can understand the trauma, no, and the shock of the coaching staff of Ateneo. They did not want this to happen. If they are liable, dapat po siguro managot sila. But at the same time, parang anak na po ng mga coaches yan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente sa Aurora, inaasahang magpapatuloy rin ang diskusyon para magkaroon ng mga reformang magpapaigting sa kapakanan ng mga atleta sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Zarina Guevara, News 5. Nang dahil sa kalasingan, nalunod ang lalaking nag-swimming sa dagat sa Cebu City. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Hangin, migo. Bumubula na ang bibig ng lalaking yan. Balik, migo. Nalunod ang biktimang yan matapos maligo sa dagat sa South Road property sa Cebu City nito Linggo ng umaga. Naisugod pa raw ang biktima sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa barangay, pumunta ang lalaki sa lugar para mag-swimming sa dagat kasama ang kaibigan nito. Kaning nalumos. Yung nalunod, lasing. Dalawa silang magkasamang umiinom doon. Pagkatapos sumakay sila ng bangka para magpahatid sa maliit na isla doon. Lasing na sila at nangingisda, tapos doon siya nalunod. Nang kakain na ang grupo, saka lang napansin na nawawala kasama nilang si Dante Barona, 47 years old. Dito na sila humingi ng saklolo. Matapos ang isang oras na paghahanap sa ilalim sa dagat, natagpuan ang bangkay ni Barona di kalayuan mula sa Shell Island. Ano siya sa ilawom sa... Dahil sa sobrang kalasingan, di na siya nakahinga. Nahulog siya sa malalim na bahagi ng dagat. Di na siya nakaahon. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Balik kulungan ng isang dating kawani ng Bureau of Jail Management and Penology dahil sa illegal na droga. Pati live-in partner niya arestado. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Tila na-miss ng dating BJMP personnel ang rehas na bakal. Siya ngayon kasi ang nasa selda matapos mahuli sa bypass operation sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Na-recover sa sospek ang 55 gramo na shabu na nagkakalaga ng 374,000 pesos at 5 tig-1,000 pisong budal money. Timbog din sa operasyon ang kanyang kalivin na isa na rin daw drug pusher. Ayon sa PNP, family business na ng mga sospek ang magbenta ng iligal na droga. Sila pa mismo ang nakikipag-meet up sa mga customer. Well, silang dalawa po ay nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ang area of operation po nila ay Batasan and Commonwealth at Holy Spirit. Kinilala ang mga sospek na si alias Carl, dating tauhan ng BJMP at kinakasama niyang si alias Rosario, isang site coordinator. Dati nang nakulong ang dating BJMP personnel dahil sa kasong may kinalaman din sa iligal na droga. Nung na-dismiss po siya noong taong 2023 dahil nag-positive siya sa random drug test nila, ay nagtuloy-tuloy po siya sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ngayong 2026 ay lumaya po siya at ngayon po ay nahuli po namin sila ulit ngayon. Itinanggi naman ng dalawa ang mga akusasyon. Hindi ko po alam. Hindi po. Pero dati ka akong ex-BJMP. Opo. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang magka-live-in na pusher. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Tikom ang bibig ni Senator Robin Padilla sa kinaroroonan ng puganteng si Senator Bato de la Rosa. Tinanong si Padilla tungkol dito pero anya hindi siya magsasalita. Sir, any whereabouts ni Senator De La Rosa sa Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo.
Si Padilla ang huling nakitang kasama ni Bato bago ito magtago. Isinakay niya ang kapwa senador palabas ng Senado madaling araw matapos ang barilan noong May 13. Samantala, ang abogado naman ni Bato na si Attorney Israelito Torion, wala rin daw update tungkol sa kanyang kliyente. Anya, huling pag-uusap nila bago pa umalis si Bato sa Senado. Sa pamilya raw ni Bato siya nakikipag-usap at hindi niya rin alam kung alam nila ang kinaroroonan nito. I do not have any communication with our client, no? As of the moment. Yung sa Senado, yung confirmed naman na mga 2:30 siya umalis. Mga 1 hour before that, kami po ang kasama nun. And yun nga lang, sinabi niya sa akin na instead na matulog doon sa opisina, nahihiya daw siya, pinatulog niya ako doon sa isang hotel po na na-reserve ng kanyang staff para sa akin. Dalawa lang daw ang naniniwalang Malacanang ang may kasalanan sa gulo sa Senado ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Git niya sina Senator Alan Peter Cayetano at Vice President Sara Duterte lang daw. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ito ang banat ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam kasi ng News 5 kahapon, sinabi ni VP Sara na ang gulo ngayon sa Senado ay refleksyon ng administrasyon. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Pinasinungalingan din ni Castro na mahina ang administrasyong Marcos kaya magulo ang Senado. Giit niya, mga kaalyadong senador ni VP Sara ang mga sangkot sa gulo. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Matatandaan, higit 6 na buwang nagtago si Senador Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Muli lang siyang sumulpot sa Senado para patalsikin si dating Senate President Tito Soto at para raw sa impeachment trial ni VP Sara. Dito na nagsimula ang tensyon sa institusyon. Kaya hindi rin ikinakaila ng palasyo na nag-aalala sila sa mangyayari sa impeachment proceedings. Hindi lamang siguro ang palasyo ang nakakita niya, kundi buong sambayan ng Pilipino. Ang nais lamang po ng Pangulo ay masunod ang due process, masunod ang proseso, masunod ang rule of law. Para kung may kailangang managot, dapat na managot. May payo naman si Castro kay VP Sara kaugnay sa pahayag nitong dapat mag-usap-usap muna ang 24 na senador ukol sa liderato ng Senado. I-advise niyo siya, total lawyer naman siya, nabasahin po yung Avellino versus Cuenco para magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court. Hindi po agad makakapunta o makakadalo, makakaboto ang isang nakaditine. Dahil ang may sako po dito ay ang korte, hindi po ang Senado. Kung gusto raw ni VP Sara, i-encourage nito si Senador Bato na bumalik sa Senado. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado para siya ay umaten
ng mga session. Sa huli, mensahe ni Jose Castro sa paninisi sa Malacanang kaugnay ng gulo sa Senado. Ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito, or kahinaan ng Malacanang, or palasyo o ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo, ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano. Wala pang komento si VP Sara sa mga pahayag na ito ng palasyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ibabiyahe pa Davao ang labi ng Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Dumalaw naman ang ilang senador at mga atleta sa huling burol ng estudyante. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebue. Alexis, anong oras dadalhin sa Davao ang mga labi? Cheryl, kasalukuyan nagsasagawa nga dito ng misa sa Arlington Memorial Chapel para sa nasabing basketball player ng Ateneo de Manila University na si Rene Clerk Bobet Baterbonia. Inaasahan ngayong alas 9 ng gabi dadalhin siya sa airport at patungong Davao para doon ilibing. Ayon nga sa Facebook post ng dating coach ni Baterbonia na si Coach Jess Evangelio, dadalhin muna sa isang araw ang labi ni Bobet sa Ateneo de Davao para mabasita sa kanyang mga klase at mga kaibigan doon. Ngayong araw nga bumisita sina Senators Robin Padilla at Bam Aquino para makiramay sa pamilya Baterbonia. Dumating din dito ang iba pang basketball player ng Ateneo. Pasado alas 5 naman ng hapon nang dumating din ang Calabarzon team para makiramay. Isa nga riyan si Direk Duterte, ang reigning MVP ng palarong pambansa na naka-face off ni Baterbonia. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nakita ko na lang rin po sa Facebook halos. Hindi po ako naniwala na ganun po nangyari sa kanya. Hindi ko po na-expect na ganun po talaga mangyayari sa kanya. Nabigla din po talaga ako. Cheryl, nasa morgue din dito sa Arlington Memorial Chapel ang isa pang nasawi na si Divine Adili. Sa isang pahayag ng Embahada ng Bansang Nigeria, humihiling itong pamilya ni Adili na ipa-autopsy muna ang kanyang anak bago nga dalhin dun sa Bansang Nigeria. No-show pa rin ngayon si Coach Tab Baldwin, ang head coach ng Ateneo Blue Eagles, at ayon sa isang post ng Facebook ng Ateneo de Manila University, nakalib nga daw ito kasama ang team manager na si Christopher Kimbo. Yan mo ng latest, balik sa inyo dyan, Sherry. Maraming salamat, Alexis Ebue. Nasa 6,000 residente sa General Santos City ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Kanina, bumisita roon ang ilang mambabatas para mag-abot ng tulong. Live mula sa General Santos City, aniasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, anong update sa sitwasyon dyan? Julius, tama ka nga dyan. Nandito pa rin tayo sa General Santos City. Julius, ipakita lang natin ito nga background ko. Ito yung tatlong palapag na gusali kung saan pinadapa ito ng magnitude 7.8 na lindol nung nangyari noong Lunes dito nga sa General Santos City. Kung makikita natin dito, Julius, nagkabitak-bitak ang mga simento at maging ang mga salamin dito sa nasabing gusali ay nagkawasak-wasak din na, Julius. Sa ngayon ay hinarangan itong naturang gusali para hindi na makapasok ang mga tao dito dahil napakadelikado na. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Jensan ay hindi na pwedeng gamitin nga itong tatlong palapag na gusali at dapat ay sirain na ito lahat. Pero sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng clearing operation dito sa tatlong palapag ng gusali. Ayon nga sa gwardya, dito Julius ay swerte na wala pang empleyado dito na pumapasok noong kasagsagan ng lindol dahil nga alas 9 pa ang kanilang pasok dito at alas 7, pasado alas 7 nga nagsimula yung pagyaniga dito sa General Santos City. Kaya swerteng walang mga empleyado na natrapa dito sa restaurant na ito, Julius. Samantala, Julius, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dito sa General Santos City sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes.
Isa ang General Santos City sa mga napuruhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ngayong araw, kinumpirma ng mga opisyal na umakyat na sa 17 ang mga nasawi sa lungsod. Nadagdag dyan ang 2 pasyenteng na-admit sa Janssen Medical Center. Ang isa riyan inatake sa puso sa kasagsagan ng aftershocks. Nakita na rin ang katawan ng 10 taong gulang na bata na inanod ng malaking alon sa isang beach resort nang tumama ang lindol. Pasado alas 11 kagabi naman, na-recover ang katawan ng isa pang babae sa loob ng gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang. Patuloy na pinaghahanap ang isang lalaking natabunan ng gumuhong lupa sa loob ng kanyang bahay sa barangay San Jose. Ayon sa Janssen LGU, nasa higit 600 ang sugatan sa pagyanig, habang pumalo na sa 6,000 ang mga residente na apektado ng lindol. Pinakamarami ang naitalang napinsala sa barangay Buayan. Samantala, sinabi naman ni House Speaker Bogie D na sasagutin ng Kamara ang pagpapagamot sa mga nasugatan dahil sa lindol. Nangako rin siyang makatatanggap ng dagdag na tulong ang mga pamilyang apektado para tulungan silang makabangon. Nandito kami para matiyak na katulad ng sabi po namin sa lahat ng mga ospital na kakailangan na related po sa earthquake ay titiyakin natin na zero balance yung ating mga kababayan na nasa loob ng mga ospital. Kanina, nag-inspeksyon si D sa General Santos Airport na isa sa mga napinsala ng lindol. Pumunta rin siya sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga apektadong residente ng lungsod bago tumulak papunta ng Sarangani. Ngayong hapon, bumisita rin sa Sarangani at Janssen ang ilang senador sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian. Kasama niya sina Senator Erwin Tulfo, Senator J.V. Ejercito at Senator Migs Zubiri. Namigay sila ng bigas sa mga residente. Inabot din nila ang isang buwang sweldo ng 12 senador mula sa Gatchalian Block. 1 milyong piso para sa Janssen at 1.2 milyon naman para sa Sarangani. Lulungkot kami dahil marami kami nakitang mga nasirang gusali katulad ng Notre Dame School at kanina sa Sarangani may mga bridges at roads na nasira, bagong port pa nga nasira. So nakakahinayang pero kailangan tayo bumangon. May mungkahi naman si Senator Erwin Tulfo sa DPWH. Siguro kung kailangan natin magbago ng improve pa yung taasan natin yung standard to kagaya sa Japan. Tingnan natin kung kakayanin natin yung patawag natin ng DPWH. Julius, nilinaw ng mga senador na paunang tulong ang ito at magpapadala sila ng karagdagang tulong para sa mga apektadong residente. Kinokonsidera din nila na magdagdag ng budget sa susunod na taon para sa rehabilitasyon ng mga napinsala. Julius. Berel, may nabanggit ba kaugnay sa agarang tugon ng gobyerno para sa Mindanao? Baka kasi matagalan pa kapag inintay pa next year yung budget na binabanggit ni Senator Win. Julius, hinimok ni Senator Win Gatchalian ang gobyerno na gamitin ang nasa 180 billion pesos na pondo mula sa national budget ngayong taon para yan sa agarang pagtugon at rehabilitasyon sa Mindanao. Ayon kay Gatchalian, kabilang sa mga pwedeng pagkunan ng pondo ay ang NDRRMC Fund. Pwede rin aniya gamitin ang nasa 32 billion pesos sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ganoon din ang tinatayang 46 billion pesos mula sa DSWD. Julius. Maraming salamat, Brel Montalvo. Libong kabahayan ang walang kuryente sa Santos City at Sarangani. Bunsod yan ng pagpilya ng 4 na power plant sa Mindanao grid noong lumindol. Tayo ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao nitong daan-daang kabahayan pa rin ang nananatiling walang kuryente, partikular na grid. Bagamat hindi maaaring madaliin ang pagpapabalik ng supply ng kuryente, inaasahang maibabalik ang operasyon ng mga power plant ngayong linggo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nanatili sa yellow alert ang Mindanao Grid na nagsimula kaninang tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Yan ay dahil hindi kayang punan ng available capacity
kung sakaling sisipa ang demand, lalo na't mainit pa rin ang panahon. Hindi mo pwedeng biglain eh. If you bring it all back in all at once, baka masira pa yung planta. We're trying to be as fast as we can, but we have to be very careful because if you bring it too fast, baka mas long-term pa yung blackout natin. So, we're asking for patience lang. Within the week, normalize na yung Mindanao. Bukod sa problema sa supply at transmission line sa Mindanao, idineklara namang red alert ang Visayas Grid hanggang kaninang alas 7 ng gabi. Bukod kasi sa manipis na supply nito, apektado rin sila ng pagkasira ng mga planta sa Mindanao kung saan kumukuha rin ito ng kuryente. Dependent kasi yung Visayas sa import galing Mindanao tsaka Luzon eh. So ngayon, pag tumaas tayo yung konsumo sa Luzon or sa Mindanao, hindi na sila makakabigay sa Visayas at makukulangan talaga. Sa pag-iral naman ng El Nino, wala namang inaasahang problema sa supply ng kuryente ang DOE sa Luzon Grid. Pero mukhang mahihirapan ng Visayas Grid. Ang solusyon daw, maglagay ng mga power barges at mga baterya para sa power generation. Pero sa pangmatagalan, pinaplano na ng DOE ang pagkakaroon ng mga planta ng kuryente na magdaragdag ng kapasidad na 250 hanggang 300 megawatts. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nakaamba ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Kung magkano, alamin sa Frontline report ni Gerard de la Peña. Uminit na nga ang ulo ng mga customer sa rotational brownout itong Mayo, mukhang lalo pang ikaiinit ng kanilang ulo ang tataas pang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, halos 15 centavos ang dagdag singil sa kada kilowatt hour na kinukonsumo ng mga customer. Kaya mayiging 14 pesos and 48 centavos per kilowatt hour na yan. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ang isang bahay ng nasa 200 kilowatt hours, asahang 30 pesos ang madadagdag sa electric bill. Nasa 74 pesos naman kung aabot sa 500 kilowatt hour ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang dagdag singil ay dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Gayon din sa pagtaas ng presyo ng langis at ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng rotational brownout mula May 13 hanggang May 15 dahil sa nasirang linya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dito, numipis ang supply ng kuryente sa gitna ng napakataas na demand dahil sa napakainit na panahon. Kaya naman, sumipa rin ang presyohan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nakabawas naman kahit paano ang mas mababang line rental at iba pang charges. Bahagya namang tumaas ang presyo ng binibiling kuryente ng Meralco mula sa mga suppliers ito. Dahil kasi sa paghina ng piso, mataas din ang gasto sa pagbili ng coal at liquefied natural gas sa world market. Bumaba naman ang transmission charges at nakabawas din ang hindi pagsingil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL, alinsunod sa utos ng Energy Regulatory Commission. Nakabawas din sa bill ang refund na ipinapatupad, nakatumbas ng 42 centavos sa kada kilowatt hour na konsumo. Ang mga residenteng nakaranas ng brownout sa gitna ng napakainit na panahon, umaalma. Bad news nga, brownout na nga, ang taas pa ng kuryente namin. Tipid-tipid na lang po. Pangit nga po yung ganun. Kasi imbis na bumaba, tumaas. Talaga nagpapatay kami ng aircon para matipid kasi masakit sa bulsa eh. O, di ba po? O, unahin natin pagkain. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ang pagtataas ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan? As the heat index goes down, compared nung April at May supply months na ang impact nung May at June billing, usually talagang pataas ang consumption. Mararamdaman naman natin na medyo gumaganda na yung klima as far as the temperature levels are concerned. So dito, there is that possibility na because of consumption, mas magiging soft ang bills ng customers for the July billing period. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Namamalimos na ng tubig at bigas ang ilang residenteng apektado ng lindol sa Sarangani Province. Problemado rin sila kung paanong babangon muli dahil sa mga gumuhong bahay at negosyo. Live mula sa bayan ng Glan, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, patuloy ang rescue at clearing operations sa munisipyo ng Glan na naging isolated matapos tamaan nga ng 7.8 magnitude na lindol. Dumating din ang ilang senador para magatid ng tulong at assessment sa nangyaring lindol. Mga karatulang nanghihingi ng tubig, mga pamilyang 3 araw nang halos walang makain at mga residenteng umaasang may makakarinig sa kanilang panawagan.
Ito ang tumambad sa Malapatan, Sarangani, ilang araw matapos ang malakas na lindol. Kahit may dumarating ng tulong, marami pa rin ang kapos sa mga basic na pangangailangan. Sa bayan ng Malapatan, kitang-kita ang bakas ng sakuna, mga estrukturang nabitak at mga negosyong napatigil. Pati na ang mga pamilyang hindi pa alam kung paano muling babangon. Sa tuloy na nag-uugnay sa Malapatan at Glan, kitang-kita pa rin ang tindi ng puwersang nagpabagsak dito. Isang pagkasirang pumutol sa pagpasok ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang yan sa mga binisita ni na Senator Sherwin Gatchalian, Mig Subiri, JB Ejercito at Erwin Tulfo. Idinonate din nila ang pangakong 1 buwang sweldo ng mga senador. Agad binilang para hati-hatiin at ihatid sa mga nangangailangan, kasabay ng mga donasyon ng tubig na maiinom at bigas. Ina-assess rin namin yung dapat gawin para pagdating ng budget season, makatulong rin kami sa mga dapat ma-repair. Bukod sa pagdating ng tulong, dagdag hamon din sa mga residente ang malakas na ulan at banta ng landslide. Ayon sa PDRMO, 17 ang naitalang casualty sa Glan, 10 ang kumpirmadong nasuwi, 7 pa ang hinahanap. Samantala, higit 109,000 na residente ang nananatili sa mga evacuation center. Kanina, binuksan na ang mga kalsada at tulay na lubang nasira ng lindol sa bayan ng Glan dahil ito sa doble kayod na trabaho ng DPWH. Kahapon nung nagpunta si Pangulo, inutusan niya kami na paspasan po ang pagbubukas ng access sa Glan. And sa tulong ng DPWH, regional, district offices, ng local governments, provincial governments, pati ng private sector, i-report ko ngayong umaga na passable na ang kalye papasok at palabas ng Glan, Sarangani. Bagamat may mga kalsada ng passable o pwede ng daanan, may mga barangay pa ring isolated at may mga lugar pa ring walang tubig at walang kuryente at walang kasiguruhan kung kailan makakabangon ng mga biktima ng lindol. For now, focus kami sa rehabilitation effort. No? In fact, kahit gaano kahirap yung isang taon na na-isolate for how many days, talagang gumagawa ng paraan ng provincial government. Patuloy na umaasa ng tulong ang probinsya ng Sarangani para matugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng lindol. Cheryl, dito sa aking likuran, pakita ko lang sa iyo yung munisipyo ng Glan. Ito yung munisipyo ng Glan na una nating nakita nung araw ng Lunes nung nagkaroon nga ng lindol. Makita naman natin dito sa video, halos wala ng pakikinabangan. Kulang na lang tuluyan na siyang gumuho. At nananatili nga walang kuryente rito sa lugar ng Glan. Ay isa sa mga problema, sinasabi nga ni Mayor Victor James Yap, yung mayor ng Glan, wala pa rin silang nakukuhang mga patay sa ngayon dahil isolated pa yung 8 barangay. Isa sa problema ngayon yan, matapos maging passable yung mga kalsada, Cheryl, ay biglang umulan. Yung mga landslide na inayos nga kanina at kahapon ay kinakatakutan naman mag-landslide ulit dahil nga sa pagragasa naman ng tubig na may mga kasamang putik at bato. Kaya yun yung binabantayan nila ngayon dahil sa maghapon nakakaranas tayo ng malalakas sa pag-ulan dito. At isa pang problema rito sa Glan ngayon, bukod sa walang kuryente, walang tubig, mahina ang komunikasyon, wala rin silang supply ng gasolina. Isa yun sa iniiyak ng mayor dito. Kailangan daw nila ng gasolina at diesel dahil may mga makina nga sila, meron silang pwedeng gawin. Pero hindi nila magawa dahil wala raw oil tanker na nakakapasok hanggang ngayon sa lugar nila para mag-supply ng gasolina. Kaya pahirapan ang sistema ngayon dito. Dahil kung kailangan nila mag-clearing, hindi rin nila magagawa. Dahil hindi tatakbo yung mga equipment nila dahil nga sa wala silang diesel, wala silang gasolina. Cheryl. So Gary, kailangan magbuhos ng effort ang national government sa lugar ng Glan. Ano ang agarang aksyon daw? Sa ngayon, ang ginawa muna ng government ng Sarangani, unahin ng pagkain. Iparating sa mga tao ang tubig, bigas at basic needs na kailangan nila. Pero syempre hindi yun yung importante ngayon sa mga tao. Kasi Cheryl, meron na italang 17 patay, 10 rito kumpirmado. 7 rito nawawala. Ang sagot ni Mayor, hindi na nahanap yung mga patay. Bakit? Hinayaan muna namin. Tandaan na lang ng mga kaanak nila kung nasaan yung patay nila. Kasi ang purpose namin ngayon is mag-rescue at ma-clear yung 8 barangay. Kasi yun yung sistema. May pagkain pero hindi makakapasok. Kaya double effort ngayon yung probinsya ng Sarangani para tugunan yung pangangailangan dito sa Glan. Cheryl. Ano nga ang ipinangako na ng national government na tulong para maabutan agad ng tulong itong 8 barangay na isolated?
Alam mo, Cheryl, ito no, noong 2023 nalindol din tong lugar na to. Kaya yung kanilang evacuation center nagiba at hindi sila nabigyan ng budget para magkaroon ng evacuation center. Kaya yung mga bakwit nila sa tulong lang ng DSWD bago umulan ay nagkaroon ng mga tent. At dito sila sa open field, dito sa plaza, nakatira. Ganun ka-worse yung scenario na nakikita natin sa mga kababayan natin nandito. Pero syempre, si Sarangani Mayor Rogelio Pacquiao, para naman, Governor Pacquiao, para naman ayusin yung sistema ng problema rito sa Glan. Kasi hindi lamang ito yung pinoproblema niya. May mga lugar pa rin kasi dito sa Sarangani na walang kuryente, walang tubig, at higit sa lahat, walang komunikasyon. Kaya pahirap pa rin yung sistema. Isa-isa ang ginagawa nila ng pagkakataon tumulong. Pero priority nila nitong Glan na may 8 pa raw barangay na hanggang ngayon ay isolated. Cheryl. Pero yun nga, Gary, I'm concerned about the 8 barangays na sabi mong nahihirapan abutin. 'Di ba? Dahil nagkaroon ng clearing operations pero biglang umulan. So paano sila maaabutan? Hanggang kailan sila may kakainin? Mayroon man lang bang paunang impormasyon ng kanilang sitwasyon doon? Oo, ganito ang ginawa ngayon ng mayor dito ng Glan. Pinatawag niya yung mga barangay chairman. Ginawa nila ng paraan para makarating dito, para i-assess yung bawat sitwasyon ng lugar na hindi napapasok nga ng tulong. At sila na yung bahalang mag-distribute. Kasi sa ngayon, talagang mahirap yung sistema. Dahil nga wala nga silang diesel, wala silang gasolina. At humihiram lang sila sa local government o sa national ng helicopter, which is hindi raw sapat para mag-supply ng pagkain. Pero ginagawan na naman daw nila ng paraan. Kung tatanungin mo kung gaano kahirap, mahirap talaga, Cheryl, yung sitwasyon na nararanasan ng mga kababayan natin ngayon dito sa Glan. Cheryl. And ano nga yung ipinangako ng national government? Dahil hirap na ang provincial at local government. Oo, Cheryl, double kahit niya yung DPWH sa clearing operations sa mga kalsada. Kanina, nadaanan na nga natin, kaya naging possible nito. At ginawa nila ng paraan yung mga tulay na kahit papano ay madaanan ng mga sasakyan. Pero may mga tulay talagang total damage na nakita natin. At sinasabayan pa ng malakas na ulan. Kaya pahirapan din yung pag-clearing operation ng DPWH. Kanina nakita natin, tumigil muna sila. Kasi dalawa yung banta sa buhay nila. Yung malakas sa boost na ulan at yung flash flood na maaaring maranasan nila habang sinasagawa nila yung clearing operation. Kaya sa ngayon, yung nakita nga natin, bago tayo nakapasok dito sa bayan ng Glan, talagang pahirapan. Isa pa dyan yung sistema nga, yung pagpunta rito sa lugar, dahil brownout, walang tubig, pahirapan din sa pagkain. Kaya yung mga motorista pupunta rito, dapat meron na rin kayong gasolina o diesel na dala-dala kasi talagang wala kayong makukuhanan sa lugar na to. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Umarap na sa NBI ang pamunuan ng resort sa Aurora kung saan nalunod ang 2 student athletes ng Ateneo. Ginit nilang di sila nagkulang sa mga paalala at may mga nakabantay ring mga lifeguard. Live mula sa Pasay. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano pa mga ibang pahayag ng may-ari ng resort sa NBI? Julius, masaya at nagtatawanan pa sa tabing dagat ang Ateneo Blue Eagles. Sa kanilang mga huling sandali bago na uwi sa trahedya, ang kanilang team building activity na 3 taon nang isinasagawa sa parehong resort sa Dipaculao, Aurora. Nagsadya kanina sa tanggapan ng NBI sa Pasay ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort sa Dipaculao, Aurora, kung saan nag-check-in ang mga player at coaching staff ng Ateneo Blue Eagles. Voluntaryo silang humarap sa NBI ayon sa kanilang abogado na si Attorney Raymond Martelino na isa ring Atenista. Layon daw nito na makapagbigay sila ng dagdag na detalye sa isinasagawang investigasyon at mapigilan nila ang fake news kaugnay sa pagkalunod ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasi at this time, there are so many theories, there are so many allegations and finger pointing. So we commiserate and we sympathize with the family. But again, the truth will have to come out after a thorough investigation and fact-finding process. So we're here to clarify and shed light on what we know and what our clients know immediately after the incident happened.
Ayon kay Martelino, returning guest ng resort ang Kupunan. 3 taon na raw isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang team building activity sa naturang resort. Pero ito raw ang unang beses na nagkaroon ng insidente ng pagkalunod. Iginiit din ni Martelino na hindi nagkulang sa warning signages ang resort taliwas sa pahayag ng Dipakulaw Tourism Office. Ang napansin po namin ay yung resort po ay talagang wala pong mga inilagay na mga reminders, mga signages na kung meron sana ay nare-remind po yung mga guest nila ng mga hindi pwedeng gawin. Number one, in the resort itself, there are house rules and guidelines posted in every room and in conspicuous places. Very specific to rip tide or rip currents. Kasi yung rip tide exists in Aurora already. Even in Sabang Beach in Baler. So if you're a surfer or if you're a beach goer in Dipakulaw or Baler, talagang merong rip current. And when you swim or surf or play in the beach, you have to be aware. Kaya iginiit ni Martelino, walang pananagutan ang resort sa nangyaring trahedya. May lifeguard at mga may-ari ng resort pangaraw ang mga unang sumaklolo sa mga nalunod na player. Nauna, of course, is the coaching staff. Sila yung nandun. And then, nung meron ng commotion, our client, itong kasama namin ngayon today, pumunta sila to assist. And then, prior to that, there were calls made to the Dipakulaw MDRRMO. Actually, dumating sila to rescue and retrieve na the persons and to administer first aid. Pinagbawalan din daw ng coaching staff ang management ng resort na kumuha ng video at larawan ng mga manlalaro para sa kanilang privacy. Julius, Task Force, Baterbonia, and Adili. Yan ang special team na binuo ng NBI para siyasatin ang pagkasawi ng 2 student athletes. Ayon sa NBI, kahit may paunang ulat na ang Aurora Police na walang foul play, hindi pa ito case closed. Giit ng ahensya, hindi lang foul play ang kanilang titingnan kundi pati ang posibleng kapabayaan at kakulangan sa isinagawang pag-iingat sa team building activity. Julius. Gio, tanong lang, no? Nabanggit kanina na may lifeguard na naka-duty nung panahon na nangyari itong trahedya nito. Anong ginagawa niya at bakit hindi niya naisalba itong 2 atleta? Julius, kwento sa atin kanina nitong abogado ng mga may-ari ng resort. Actually, yung mga unang sumaklolo doon sa mga nalunod na student athletes ay ang mismong coaching staff. Nang mapansin na raw ng mga may-ari ng resort, maging yung lifeguard na may nangyayari ng commotion, sumunod na sila doon at tumulong na rin sa pag-rescue. Hindi rin malinaw, Julius, kung isa rin si Divine Adili sa mga tumangkang mag-rescue dito kay Rene Baterbonia dahil kwento sa atin kanina ng abogado na ibinahagi sa kanya ng kanyang mga kliyente ay nakahiga na o na-rescue na itong katawan ni Adili noong nalunod na nga sila ito doon sa may dagat na sakop o malapit sa resort kung saan sila nag-check-in sa Aurora. Julius. Doon sa mga activities, Gio, ng Ateneo, wala pang naiulat ng mga insidente na nagkaroon ng pagkalunod. Pero sa ibang mga aktibidad dyan, wala pa bang mga insidente na meron talagang nalunod dyan na hiwalay doon sa mga ginagawa ng mga atleta? Julius, dito sa may Aurora o sa may bahagi ng beach nga kung saan nangyari itong insidente, hindi ito ang first time na may mga nangyaring pagkalunod. Pero ito yung unang pangyayari na may insidente nga ng drowning dito sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles. Ayon nga, Julius, uulitin ko lang po, I just want to stress it out, na ito yung 3 taon na isinasagawa ang parehong team building activity sa Hermanos Leisure Farm doon po sa may Dipakulaw, Aurora. Julius. Maraming salamat, Gio Robles.
At kaugnay ng balitang yan, magkakasama natin si weather frontliner Alvin Pura para ipaliwanag kung ano ba yung sinasabing rip current sa dagat. Alvin, ipaliwanag mo nga sa amin. Yes, Cheryl, bilang isang surfer nga at isang meteorologist at meron din tayong water rescue, basic life support at CPR training at madalas din tayo dyan sa area ng Aurora. Narito ang pagtalakay natin sa mga rip current. Yung ating rip current, marami po yung pagtutuunan natin ng pansin or marami po yung conditions. Kasama po dyan yung laki ng alon, yung agos mismo at yung tide. Meron din pong epekto dyan yung ating tide at yung bathymetry o yung lalim ng ating beach o mga bato. Pero ang pinaka-basic po niyan, ang rip current po, yan po yung palabas na tubig. Yan po yung nadi-displace na tubig na nagmumula dito sa pangpang. Kung mapapansin nyo dito sa ating image, ito pong mga kulay puti, yan po yung mas mabababaw na area. Pag tumahampas po dyan yung alon, is nadi-disperse o natutulak po yung tubig natin papunta sa pangpang. Ngayon, ito pong mga tubig na nasa pangpang na, wala na po yung ibang pupuntahan, kundi dito sa mas malalim na part. Ito pong malalim na part na yan, dyan po iikot yung ating tubig. Yan po yung ating tinatawag na rip current dahil iaagos po kayo niyan, dadalhin po kayo niyan palabas dito sa area na mas malalim. At ito pong area na ito, relatively mas malalim din po yan kumpara dito sa mas malalaking puti o yung mas mapuputing area ng may alon. Kung mapapansin nyo, mas madali pong ma-distinguish yung ating rip current kapag titingnan nyo yung ating alon, pag mas malalaki po yung bula o yung mga alon na bumabagsak, ibig sabihin po niyan, mas mababaw po yung area na yon. At kung yung parang binanlawan naman na labada, maliliit yung bula at gumagalaw yung mga bula para siyang kumikilos ng dahan-dahan, yan po yung ating rip current. So iiwasan po natin yung area na yan hanggat maaari. Dito lamang po tayo sa area ng mababaw kung hindi po tayo sanay sa dagat. Cheryl? So Alvin, pwede nga bang maiwasan yon? Kasi doon sa explanation mo, no, halos pantay lang naman, may area lang ng kung saan magyayari yung rip current. Kung nandun ka na sa tubig, madidistinguish mo ba kung saan doon yung posibleng magkaroon ng rip current? Kapag hindi tayo sanay, Cheryl, medyo mahirap i-distinguish yan. Ako dahil sanay ako sa dagat, madali ko siyang nakikita. Pero yun nga, prevention is better than cure. Dapat bago tayo lumusong sa tubig or bago tayo mag-water activity, alamin muna natin yung kondisyon ng dagat at yung kapasidad natin, kung kaya ba natin, yung laki ng alon. At hanggat maaari, kung meron tayong ganitong klaseng activity, merong nakaantabay na lifeguard or water rescue. Kung wala naman, at least merong tatawag ng mabilis na tulong if ever may mangyaring disgrasya sa atin. At kung hindi naman maiwasan at nandito na nga tayo sa rip current, nandito na tayo banda sa medyo malalim na part, wag po nating lalabanan yung rip current dahil hindi natin kaya yan. Malakas po ang puwersa niyan at palabas po ang tubig niyan. Ang maganda pong gawin, unang-una is kumalma tayo. Kung kaya natin magpalutang ng patalikod or magpalutang ng kalmado, is gawin po natin yan. Magantay tayo ng rescue. At kung marunong naman tayong lumangoy, ang direksyon po ng langoy natin ay palabas at pabalik dito sa mas mababaw na area or pagilid, papunta po dito. Dahil ito pong mga area na to, mas mababaw nga yan, meron tayong tsansang makatayo na dyan or pwede tayong itulak muli ng alon, pabalik naman dito sa mas mababaw na part. So, mas safe po na huwag tayong magpapanik dahil bibilis yung tibok ng puso natin eh. Mas madali tayong mapapagod, mas madali tayong malulunod. Ngayon, relax lang, magantay ng rescue, hanggat maaari, kumilos tayo ng patagilid, pumunta tayo doon sa mababaw na part. Or Cheryl? sabi mo nga, Alvin, ay pag nandoon na yung parang hinihigop ka di ba? Sabi mo nga, hindi mo na malalabanan yan. You just go with the wave. Yes, Cheryl, go with the flow tayo, lalong-lalo na kapag meron tayo, dinadala na nga tayo ng rip current. Kagaya niyan. So, again, yung sabi mo, paano yung iba pang tip pag sakali ngang na-trap or nakaramdam? Meron ba yan yung sa simula na parang eto na hinihigop ako or eto yung parang yung nararamdaman posibleng rip current na? Yes, Cheryl, mararamdaman agad natin yan para tayong lumalayo na at kung mapapansin nyo is biglang lumalalim. Kung sa una ay abot pa natin, is malalaman natin na nasa ibang lugar na tayo if hindi na natin sila masyadong abot. Napakadelikado niya, Cheryl nga. Dahil minsan, bigla na lang hindi natin abot. Doon tayo nagsisimulang magpanik at doon tayo nagsisimulang malunod kapag nagpapanik na tayo. At Cheryl, marami pang ibang factor yan. Kagaya nga po ng pag mas malaki ang alon, mas malaki rin po yung ating rip current. Yung
hila ng tide ng buwan, mas nakaka-apekto rin po yan sa ating rip current. Kapag yung ating tide ay mula high tide pa low tide, ibig sabihin po niyan, palabas yung tubig. Mas nakakadagdag din po yan sa rip current. Yung hangin din po natin, pag galing po yan sa lupa, papunta sa shore, mas malakas din po ang current niyan dahil nahangin din tayo palabas. So Cheryl, marami pa tayong factors para Na pwede. Kagaya niyan. Consider itong rip current natin. Alvin, kagaya niyan, panahon na ng habagat. Pag ba ganitong panahon ng habagat, mas malalaki yung alon or mas delikado at mas madalas posible yung pagkakaroon ng rip current? Yes, Cheryl, tama ka dyan. Kapag meron tayong malakas na habagat, in turns, malakas po ang hangin yan. Yung ating alon ay nanggagaling sa hangin. Kapag malakas yung hangin, malakas din po yung alon. Mas malaki yung alon, ibig sabihin po niyan, mas malalawak din yung ating mga rip current, lalong-lalo na po sa mga baybaying dagat. At Cheryl, gaya nung sinabi ng isang coach, may factor din po yung tinatawag natin o nangyayari talaga yung tinatawag nating rogue wave o yung biglaang malalaking alon. Ano nga ba ang rogue wave, Cheryl? Yan po yung probability niyan is 1 to 300 or 3 alon sa 1,000 alon. Ibig sabihin po niyan, meron tayong 1,000 alon, yun yung nakasanayan natin. Halimbawa, meron tayong alon na gabewang or gatuhod, yun yung nakasanayan nating dumadating na alon. After po ng 1,000 na yan, na alon na ganung kalaki, meron pong tsansa na magkaroon tayo ng halos doble po o lagpas ulo na alon na yun nga yung tinatawag nating rogue wave. Kaya delikado yung rogue wave, gaya nga nung nabanggit ng isang coach, ay meron po yung element of surprise. Dahil nga sanay tayo sa mababaw, tapos biglang lumalim, is magpapanik talaga tayo. At isa pa, since mas malaki yung rogue wave na tinatawag o yung biglaang malaking alon, mas malakas din po ang dadaling niyang rip current o mas malakas din po ang hila niyan pabalik. Kahit nag-iisa lang po yan or kahit 3 po yan sa buong maghapon, is yung once na naka-push na po yan ng tubig pa punta na shore, yung pabalik na tubig niyan is mas malaki pa rin kaysa dun sa nakasanayan natin. Kaya nakakagulat, Cheryl. At yun nga, pag nagulat tayo is nagpapanik talaga tayo. Ganun pala yun, hindi ka pala dapat magpakampante kahit na nasa mababaw na area ka lamang. Maraming salamat, Weather Frontliner Alvin Pura. Pinasapina na ng DILG ang Ateneo Blue Eagles team na huling nakasama ng nalunod na student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Patuloy naman ang mga panawagan na lumantad na at magsalita ang head coach ng koponan na si Tab Baldwin. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, may balita na ba kung nasaan itong si Coach Tab? Julius, ilang araw na makalipas ang malagim na trahedya pero missing in action o hindi pa rin nagbibigay ng formal na pahayag ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Kaya hindi maiwasang magkaroon ng pagtatanong kung sino nga bang ipananagutan at kung anong tunay na nangyari sa ginawang team building activity na ikinasawi ng 2 student athlete. Isa-isang pumasok sa loob ng chapel ang mga players ng Ateneo Blue Eagles kung saan nakaburo lang kanilang teammate na si Rene Baterbonia. Tahimik at hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang mga basketballista. Pero sabi ng abogado ng pamilya, hinarap at kinausap naman sila ng nangungulilang magulang ni Rene. Kapansin-pansin na hindi nila kasama ang head coach ng team na si Tab Baldwin. Bagay na hindi pa rin naman daw kayang harapin ngayon ng pamilya. Ilang araw nang lumipas mula nang malunod si Rene at ang kapwa player niyang si Divine Adili sa gitna ng kanilang team building pero wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Coach Tab. Sa panayam sa programang Storycon sa One News, nanawagan si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio kay Baldwin na lumantad na. Buong bayan galit na. Buong bayan nagdadalamhati. Parang ang hirap kong tanggapin na hanggang ngayon wala silang sinasabi. Ang tanong nga ho, nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsalita kayo. I'm just echoing the voices and the questions of millions of Filipinos. Kinumpirma ng Aurora Police na nasa lugar din noon si Baldwin kung saan ginanap ang team building activity. Pero hindi raw ito nagbigay ng salaysay sa mga pulis. During that time sila talaga nasa state of shock sila kaya hindi mamalinaw. Tapos nga po nung huli na pagkasunduan na yung 2 na lang ang pupunta sa station para bigyan ng salaysay. Isa sa mga dumalo sa burol kanina, ang former Ateneo player na si Chibueze Ike. Aminado siyang dumanas din ng parehong training sa ilalim ni Coach Tab. Ang kaibahan lang, wala raw swimming at puro jogging ang ginawa. Yes, I did, but for now I would like to wait for their own comment. Let me know what actually happened. I
had a similar experience with this kind of training. Just training that helps us boost with conditioning, stamina, whatever we want to do to build the team together. May panawagan din siya sa dati niyang coach. I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let people know what happened. I mean, this will give a lot of people closure. Pero para sa kapwa nitong Nigerian player na si Eman Ojula, may iwasan daw sanang insidente kung nagkaroon ng iba yung pag-iingat sa ginawang training. If live vest was there, I think it would have been a different result. So hopefully they would take the safety measures and precautions more serious next time. Like I don't have problem with the training, but I mean the safety of the players should also be prioritized. Sa bagong pahayag ng Ateneo de Manila University, kinumpirma nitong nagkaroon ng conditioning exercise sa mga players sa hanggang tuhod na tubig ng dagat nang bigla silang makaranas ng malalaking alon at rip current. Binigyang diin din nila na walang anumang weights o pampabigat na ginagamit ng players sa naturang exercise. Bumuo na ng hiwalay na fact-finding team ang pamantasan. Habang gumugulo ang investigasyon, nakalivraw muna sina Coach Tab at team manager na si Christopher Epo Kimpo. Yan ay para masigurong makikipag-cooperate ang bawat isa nang walang anumang pressure. Kasunod nito, ipinasabina na ng DILG ang mga coach at player ng Ateneo Blue Eagles. Ayon sa DILG, tinitignan ang mga posibleng paglabag ng grupo sa anti-hazing law sa kasagsagan ng team building activity. Kinumpirma rin ng DOJ na natanggap na nila ang hiling na Immigration Lookout Bulletin Order ng kampo ng pamilya Baterbonia laban kay Coach Tab Baldwin. May hiwalay na subpoena rin ang Department of Labor and Employment kay Baldwin para magpaliwanag naman sa kanyang alien employment permit. Samantala, tuloy-tuloy naman ang mga buwibisitang kaanak, kaibigan at ilang personalidad sa nasawing student-athlete. Isa na riyan si Senador Robin Padilla na naghain ng resolusyon sa Senado para maimbestigahan in aid of legislation ang nangyari kina Baterbonia at Adili. Dumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala ng batang to. Dahil sobrang pamapagmahal niya sa pamilya niya. Nakiramay rin ang kilalang atinista na si Senador Bam Aquino pero hindi na nagpaunlak ng panayam sa media. Lamang na impormasyon, dumalo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles sa si Tab Baldwin kasama ang iba pang mga players at members ng team sa ginagawang candle lighting vigil sa loob ng Ateneo de Manila University campus. Ito nga ay bilang pag-alala sa dalawang estudyante nilang nasawi dulot nga ng trahedya. At ito rin ang unang beses na nagpakita sa publiko itong si Baldwin. Samantala, naglabas ng panibagong statement ang Ateneo de Manila University patungkol sa hindi pagsasalita ni Coach Tab. Sabi nila, nilinaw na hindi raw personal na desisyon ni Coach Tab ang kanyang pananahimik matapos ang pagkasawi nga ng dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ayon sa pamantasan, sila mismo ang nagpayo kay Baldwin na huwag nga munang magsalita sa publiko upang bigyang daan ang ginagawang mga investigasyon. Sinabi rin ng Ateneo na sa mga unang araw matapos ang trahedya, pinagtuunan daw muna ni Baldwin ang kapakanan din ng mga manlalaro, coaches at staff na apektado rin ng pangyayari kasabay ng kanilang mga sariling pagluluksa. Yan ay lalo't parang anak na nga rin daw ang turing ng coach sa mga players. Binigyang diin din ng pamantasan na hindi daw dapat bigyang kahulugan yung pananahimik ni Coach Tab bilang kawalan ng pakialam, kundi bahagi raw ito ng desisyon ng universidad na unahin muna yung pag-aaruga, paghilom at due process habang ginagawa ang mga investigasyon. Julius. Medyo mabigat lang, Mon, no? Itong kinasasangkutan ni Coach Baldwin. Ano sa tingin mo, base sa iyong pakikipag-usap, anong worst na pwede mangyari sa kanya matapos ang investigasyon? Kung sakasakali na talaga mapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan dito sa naturang insidente, hindi lang suspensyon ang maaaring mangyari kay Coach Tab Baldwin according din sa mga sinasabi ng mga statement na ibinibigay din naman Ateneo, maaaring maalis ang naturang coach pero wala pa silang formal na ibinibigay na pahayag tungkol dito. Ang sinasabi lamang nila ay talagang hintayin muna ang resulta ng ginagawang investigasyon hinggil sa nangyaring trahedya. Kaya nga ito rin daw yung kanilang desisyon na huwag muna magsalita sa publiko si Coach Tab para daw hindi mahaluan ng anumang klaseng pressure yung ginagawang investigasyon sa insidente. Pero ang sinasabi nila, makikipagtulungan daw ang lahat ng mga involved sa naturang
trahedya. Maraming Julius. salamat. Thank you, Mon Gualvez. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Inulan ng batikos at na-cancel pa ng mga netizen ang Filipino-American pageant kings na sina Brandon Espiritu at Jether Palomo. Dahil po yan sa kanilang happy statement sa isang viral video. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Pasok sa popular now category ng online world sina Filipino-American pageant contestants Brandon Espiritu at Jether Palomo. Ito'y matapos silang mabash online dahil sa viral video kung saan American national anthem ang kanilang kinanta. Imbis na lupang hinira. May nagtanong kung Pilipinas ang nire-represent, bakit hindi awit ng Pilipinas? Si Jether Palomo, sinabing sa bandila ng Amerika siya sumusumpa ng katapatan. Si Brandon Espiritu naman, nagkomento na tila sinasabing mahihirapan ang Pilipinas sa pageants kung wala ang mga halfies. Halfies meaning foreigner na may halong dugong Pilipino. Dito na umini ang usapin. Kaya pati ilang beauty queens nakisawsaw na rin sa hot topic. Isa na rito si Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados. Paalala niya, hindi lahi ang sukatan para makapagbigay ng karangalan sa bansa. Matapos ang batikos, binura ni Espiritu ang kanyang komento at nagsorry. Ayon sa kanya, padalos-dalos ang kanyang nasabi at hindi niya intensyon maliitin ang mga Pilipinong sumasabak sa pageantry. Naglawas na rin ang kanyang apology statement si Jether. Inamin din niya ang kanyang pagkakamali. Nilinaw rin ni Jether na bagamat may dual citizenship siya dahil ipinanganak siya sa Amerika, siya ay purong Pilipino at parehong Pilipino ang kanyang mga magulang. Pero sa kabila niyan, tuloy pa rin ang online buzz sa halfies issue. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng nagpunta sa simbahan hindi para magdasal kundi para magnakaw. Kamay ng imahen, tinangay. Pamilya ng nalunod na Ateneo student athlete na si Divine Adili humiling ng autopsy para sa kanyang labi. At ano na, BTS Army, nakabili na ba kayo ng concert ticket o nga? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaresto ang dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson sa kanyang bahay sa Quezon City kanina. Kaugnay yan sa kasong cyber libel. Ayon sa police report, inaresto si Singson sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court sa Vigan City. Wala nang binigay na iba pang detalye tungkol sa kaso, pero pinalaya rin ang 84 anyos na si Singson matapos magpiyansa ng 60,000 pesos. Hindi sinanto ng isang magnanakaw ang kamay ng imahen ng isang santo sa simbahan sa Dumaguete City. Habang sa Cotabato naman, isang motor napper ang naaktuhan kaya napaatras. Narito ang Frontline Report. Ang lalaking yan na unang nakuhanan sa tapat ng isang bahay sa Kabakan, Cotabato nitong Lunes. Kitang walang takip ang kanyang mukha at tila merong sinisenyasan sa malayo. Saglit siyang umalis pero bumalik din at sa pagkakataong ito may takip na siya sa mukha. Sa kuha ng CCTV mula sa loob ng gate ng bahay, makikita ang pagpasok niya. Dahan-dahan pa siyang naglakad at agad pinuntirya ang nakaparadang asul na motorsiklo.
Si Kuyang Kawatan, medyo maingay magnakaw. Kahit anong ingat niya, ay rinig na rinig lalo't 10 oras na ng gabi at tahimik ang paligid. Kaya naman, nakatunog ang may-ari ng motorsiklo at lumabas. Nataranta tuloy ang suspect. Inabandona ang motor. Umakmapang may kunwaring bubunutin, sabay dali-daling tumakas. Walang napala ang magnanakaw. Tinutugis na siya ng otoridad. Sa Dumaguete City naman, may babaeng malikot ang kamay na nagpuntang cathedral. Bandang 2:00 ng hapon nitong Miyerkules nang masapul siya sa video. Diretso agad ang babae sa tapat ng imahen ni Saint Catherine of Alexandria. Ilang beses niyang hinawakan ang dekorasyon sa tabi ng imahen pero hindi niya ito matanggal. Maya-maya, hinawakan ng babae ang kaliwang kamay ng Saint Catherine at saktong natanggal niya ito. Agad niya itong inilagay sa kanyang bag saka umalis. Nananawagan ang naturang simbahan na ipagbigay alam sa kanila ang katauhan ng babaeng magnanakaw. Kung sakaling may magbenta raw ng kamay ng Saint Catherine, ay ibalik naman sana ito sa parokya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Gumawa ng kasaysayan ang New York Knicks matapos mag-comeback sa Game 4 ng NBA Finals. Sa kanilang matchup, hinabol ng Knicks ang 29-point deficit na katambakan nila mula sa San Antonio Spurs. Yan ang pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. Sa last second na ng game, na-secure ng New York ang panalo sa isang game-beating tip shot ni OG Anunoby. Ang final score, 107-106. Isang panalo na lang ang kailangan ng New York para makuha ang kampyonato for the first time in 53 years. Sa volleyball, hindi nakapag-comeback ang Alas Pilipinas sa kanilang laban kontra Chinese Taipei sa 2026 ABC Women's Cup. Sa kanilang laban, nawalis ang ating mga pambato all 3 sets. Ang final score, 16-25, 14-25 at 10-25. Sa record na 2 wins and 3 losses sa preliminary pool, laglag na ang Pilipinas sa semifinals ng torneo. Dahil dyan, bali na rin ang ating 2 consecutive years na podium finish sa event. Susunod, rider at kanyang angkas tumilapon ng makasalpukan ng isang SUV. At pamilya ng nalunod na Ateneo student-athlete na si Divine Adili humiling ng autopsy. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tumilapon sa ere ang mga sakay ng motorsiklong nabundol ng SUV sa gitna ng highway. Dead on the spot ang isa sa mga biktima. Ang aksidenteng yan nasa pulsa video sa Frontline report na ito. Maluwag naman sa highway na ito pasado 8:00 ng gabi nitong Martes sa barangay Santa Filomena sa Iligan City. Maya-maya, nagkasalubong ang humaharurot na motorsiklo at SUV. Sa sobrang lakas ng impact, ang isang sakay ng motor tumilapon at nagpaikot-ikot pa sa ere. Pati ang isa pang sakay ng motor tumilapon din. Dead on the spot ang rider, habang nadala naman sa ospital ang kanyang angkas pero namatay rin kalaunan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga
nasawi. Kung re-reviewin ang CCTV, mapapansin na sa maling lane ang motorsiklo. Mahaharap sa kaukulang kaso ang inarestong SUV driver. Humambalang sa kalsadang ito sa Amlan, Negros Oriental ang tumagilid na truck na may mga kargang 50,000 na litrong alkohol. Mag-U-turn daw dapat ang driver nang mawalan ito ng balanse hanggang sa tuluyang tumagilid ang truck. Dahil dyan, mahigit 3 kilometro ang traffic. Stranded ang daan-daang motorista. Kinakailangan gumamit ng crane heavy equipment para matanggal ang tanker. Umabot ng 3 oras bago ito naialis. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Humihiling ng autopsy ang pamilya ng student athlete na si Divine Adili bago iuwi ang kanyang labi sa Nigeria. Ayon niya sa Embahada ng Nigeria sa Pilipinas. Sa pahayag ng Embahada, sa ngayon ay wala raw silang natatanggap na impormasyon na magpapakita na may foul play sa pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo. Suportado raw nila ang lahat ng pagsisikap at investigasyon para matukoy kung ano ang nangyari sa kanila. Nagpaabot ng pakikiramay ang embahada sa pamilya at mga kaibigan ni Adili, pati na sa Nigerian community na nagdadalamhati. Nakiramay din ang embahada sa pamilya ni Rene Materbonia. Hinimok nila ang Nigerian community na manatiling kalmado at iwasan ang mga haka-haka na lalo lang nagpapakalat ng mga beripikadong impormasyon online. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. At yung ating habagat po, patuloy din po ang pag-atras niyan at ang paghina niyan. Sa ngayon, ito po ay sumasabit na lamang o nakaka-apekto dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon at atras pa po yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, medyo mahina po yung ating habagat at magpapatuloy pa yan hanggang sa susunod na linggo. Dahil po dito sa ating habagat o southwest monsoon, bagamat nagpapakita po ang ating araw, mataas yung ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, kasama po dyan ang area ng Batanes. Ang natitirang bahagi naman Luzon, ang Visayas at ang Mindanao, magiging maaliwalas po ang ating panahon, magiging mainit sa tanghali. Pero minsan, meron po tayong mga isolated o yung mga pulupulong pagulan o thunderstorms o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Pero mga kapatid, mag-ingat pa rin po tayo dahil kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na posible rin pong magpabaha. Gaya nga po ng nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi. Meron tayong mga localized na pagulan ngayon although hindi buong Metro Manila ay nakakaranas ng pagulan, may mga areas po na nakakaranas ng mga pag-ulan o thunderstorms ngayong gabi. So, doble ingat po tayo, lalong-lalo na uwian, possible po yan magdulot ng matinding traffic. At bukas naman, para sa mga magse-celebrate ng Araw ng Kalayaan, medyo mababa pa yung ating tsansa ng pag-ulan. Sa umaga, magiging maliwalas po at maganda ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Magiging mainit po muli tayo, pero pagsapit ng hapon, magiging maulap ang panahon natin, minsan mahangin at tataas muli yung ating tsansa ng pag-ulan at thunderstorms. Kaya sa mga lakad at lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo para sa mga posibleng pagulan at thunderstorms sa uwian. Magagamit po natin yan. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon. Para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, na para bang kumurap lang ang mga fellow army at sa isang iglap, sold out na po agad ang tickets para sa Philippine leg ng BTS Arirang World Tour for March 2027. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Meet Team Wagi! Sila lang naman ang mga pinagpalang lubos na makakuha ng sure seat sa 2-day concert ng world's #1 music boy group ng henerasyong ito, ang BTS. Gaganapin yan sa Philippine Sports Stadium sa March 2027. Pero no joke ang maging successful Philo Army. Ang queue, pang 34,000 at pang 24,000 ang queue numbers ko. Hiu. Isa sa mga sumakses, ang beauty queen army na si Megan Young. Nadaan ni Megan sa tiyaga na malamang may kasama ring dasal ang pag-secure ng kanyang ticket. Pero hindi lahat nagtagumpay. Okay guys, Bardagulan Day 2. Meet Team Sawi, kung saan kabilang ang vlogger na si Al. For 3 days, walang sawa siyang nagbantay o nag-camp at nakipagbardagulan. Hanggang kaninang tanghali sa general ticket selling, bigo pa rin si Al.
option to iiyak po. Other people are asking me din kung like magta-try po ba ako sa ibang bansa, like sa Thailand. I have other friends na while booking yung tickets here sa Philippines, simultaneously they were also trying to book tickets, I think, in Bangkok, pero hindi rin sila nakapasok. Pre-pandemic pala, certified Philo Army na nga si Al. Say niya, wala sa edad o henerasyon ang pagiging diehard BTS fan. Just like with other boy bands in the past or yung mga girl groups in the past, merong parang representation that we somehow relate to. Kaya tayo nakakonect din siguro dito sa BTS. Nahagard man siya ng bongga, move on na raw si Al. Cheerleader na muna siya sa mga fellow army na sumakses. Makabili lang ng ticket para sa much-awaited na pagbabalik ng BTS sa bansa para sa kanilang arirang World Tour. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod. At matapos ang 13 taong pagmamahalan, lalaki ipinatulfo ang kanyang ka-live-in na bigla raw nagpakasal sa iba. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng ka-live-in niyang sundalo. Nagtalo umano ang dalawa dahil ayaw pang umuwi ng biktimang nakisaya lang naman sa piyesta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kyla Macantan. 3 tama ng bala sa likod ang tumapos sa buhay ng 32 anyos na si alias Jess. Sa investigasyon, nakikipista ang biktima at kanyang live-in partner sa barangay Nagkalit del Gallego. Ayon sa mga testigo, nakasagutan ni Jess ang live-in na si alias Nardo na isang AFP personnel. Saka nangyari ang pamamaril pasado 1:00 ng madaling araw noong June 9. Mga lasing kasi, sinapauwi na yung babae. Ayaw sumunod ng babae. Nala palabas yung babae doon sa covered court. Kaya doon nagkaputukan. Natamaan sa braso ang lalaking pumigil sa away ng mag-live-in. Matapos ito, nagbaril sa sarili ang 38 anyos na suspect. Naresto natin itong suspect at dinala natin sa hospital, ma'am. Right eye niya, ma'am, yun ang tinamaan mo. Nasa ospital pa at inoobserbahan ang lagay ni alias Nardo. Mahaharap siya sa kasong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kyla Macantan. Binagyan din ng Malacanang na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod yan ng pahayag ni Senator Ping Lacson na mayroong mga sundalong nadidismayan at diskontento sa gulo sa gobyerno. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong AFP ang nagsabi na wala silang nakukuhang detalye tungkol sa planong destabilisasyon. Bagamat may ugong-ugong, nananatili raw na united at professional ang AFP. Siyempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon. Sa PBA Finals, itinabla ng TNT Tropang 5G ang serye sa 2-2 matapos kunin ang panalo sa Game 4 kontra Barangay Ginebra.
Sa kanilang matchup, naging dikit lang. Halos ang kanilang palitan ng puntos buong laro. Pero sa fourth quarter, nag-step up ang tropa sa pamumuno ni Jordan Heading na gumawa ng 29 points at 8 assists. Tumulong din dyan ang kanilang import na si Chris McCullough na may 24 points and 14 rebounds. Ang final score, 106-98. Magaganap ang Game 5 sa June 12 bukas. Matapos umexit sa HSBC Championships kahapon, susunod na aarangkada si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Berlin Open bilang wildcard contender. Ito ay matapos i-anunsyo ng tournament na binigyan nila si Alex ng slot sa main draw. Ang madalas na nakakasecure lang ng posisyon na ito ay ang top 20 players ng WTA rankings. Inisyal nang nailista lang si Alex sa qualifying draw sa Berlin Open dahil ranked 33 siya. Magaganap ang tournament sa June 15 hanggang 21. Yan muna po ang latest sa sports. Ako po si Apple David. Susunod. At Michael Cinco at ilang pageant personalities pinalagan ang half-faced comment ng mga dating Mr. Philippines. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa jet crash ang dalawang piloto habang nag-emergency landing sa Dominican Republic. Makikitang sumadsad ang jet sa runway ng La Romana International Airport habang tinatangka nitong lumapag. Pero tuluyan itong nagliyab at sumabog. Agad rumesponde ang otoridad. Nasawi ang piloto at ang kanyang co-pilot. Base sa investigasyon, papunta ng Texas ang jet nang magkaroon nito ng technical problem. Susunduin sana ng jet ang dating Major League Baseball star na si Yadier Molina at ang pamilya nito sa Texas. Iniimbestigahan na yan ng otoridad. Susunod, lalaki pinatulpo ang kanyang kalibing na nag-Maynila, nag-abroad at nagpakasal pa sa iba. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-Maynila, nag-abroad at nagpakasal sa iba ang live-in partner ng isang lalaking nagpatulfo. Pero ang buong kwento, nagka-plot twist ng dumepensa ang nirereklamong babae. Narito ang Frontline Report. Nagmahalan ng 13 taon. Ngayon, nagpapatulfo na sina Marvin Agpuon at Mary Jane Lorenzo sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Ang nagreklamo, si Marvin. Si Mary Jane daw kasi nag-Maynila, nag-abroad, nag-asawa at iniwan siya kasama ang 3 anak. Ang malupit pa raw, nalaman lang yan ng lalaki nang may mag-send sa kanya ng wedding pictures. Depensa ni Mary Jane, matapos ang 2 buwan sa Saudi Arabia nang walang cellphone, pinabalik siya ng kanyang employer sa Pilipinas. Ang plot twist, sinubukan ko pong humiram ng cellphone dun, sir, para ma-stock ko siya para sabihin na uuwi ako. Pero nakita ko po siya, sir, na in a relationship na po ng February 14. walang closure, walang break-up, kaya si Mary Jane diretso raw agad sa paghahanap ng trabaho sa Maynila. Hanggang sa may nakilala nga siyang iba noong February 27. Pagpatak ng May 4, nagpakasal na agad daw sila. 2 buwan versus 13 years ang labanan. Ang sagot ni Mary Jane kung bakit hindi sila ang endgame ni Marvin. Kasi sir, hinahayaan niyang hindi kami makakain ng mga anak niya.
Ako lahat. Darating ako sa bahay, walang bigas. Siya, umiinom siya dun sa barkada niya. Tapos paglasing siya, nagwawala siya. Pinasinungalingan din ni Mary Jane na may utang siya kay Marvin para lang makapag-abroad siya. Inisa-isa rin niya ang mga ginawang karahasan ni Marvin sa kanya at kanyang mga anak. Hinabol mo pa ako, may kutsilyo kang dala. Ang sabi mo sa akin noon, uuwi ka. O, uuwi ako, pero wala akong pera. Pinadalhan mo ako. Kung hindi ka uuwi, susunugin ko tong mga bata. Depensa naman ni Marvin dyan. Kung nasabi ko man yun, nasabi ko lang yun para matakot ka na gumawa ng hindi maganda. Oo, kasi alam mong takot ako. Kasi lagi mong tinatakot sa akin yung mga bata. Wala akong pagkukulang sa mga anak ko, alam mo yan. Pero bukod sa issue nilang dalawa, isa pang plot twist na si Mary Jane 3 buwan ng buntis. Buwalta ni Melvin. Sa bagay, hindi naman na kita habulin. Ang ano ko lang, yung mga utang doon. May paano yun? Sa'yo din naman yun eh. Kahit tignan natin lahat ng listahan doon. Ang ending, paghahatian ng dalawang panig na mabayaran ang kanilang utang. Pag-uusapan din nila kung ano ang magiging sitwasyon dahil ang naiipit sa kanila ay ang kanilang 3 anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nakapatong lang sa tissue nang matagpuan ng isang fetus sa loob ng basurahan sa isang CR sa Palengke sa Cebu City. Agad namang nakilala ang ina ng fetus. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5, Visayas. So, money, Nagkagulo ang mga taong ito sa isang palengke sa Cebu City matapos matagpuan isang fetus sa loob ng CR ng mga babae. May bahid ng dugo at nakapatong sa mga tisyo ang fetus na nakita sa loob ng isang basurahan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar at kinuha ito para sa autopsy. Sa investigasyon ng mga pulis, nakilala ang ina at tatay ng fetus na mga nagtitinda sa palengke rin yun. Natuntun ng News 5 ang tindahang pinagtatrabahuan ng mag-asawa. Kwento ng isa sa kanilang mga kasamahan, di nila alam na buntis pala ang babae. Ang sabi niya, kuhan daw nagtatay. Siya lang siya. Kita lang namin may yung dugo na sa iyang paa. Panagigla daw. Para lang wala nangyari. Pero pinilit pa rin nilang dalhin ang kasamahan sa ospital. Ilang minuto lang ang nakalipas, doon na natagpuan ang fetus sa loob ng CR. Ayon sa mga pulis, itinanggi ng tatay ng fetus na may kinalaman siya sa ginawa ng kanyang misis. Sa kasulukuyan, iniimbestigahan pa kung may ininom bang pampalaglag ang ina ng bata. Kung mapatunayan ito, maaari siyang kasuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Patuloy ang ginagawang relief operations ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga biktima ng itinuturing na The Big One sa Mindanao. Kabilang dyan ang libreng charging at Wi-Fi stations na inilunsad ng PLDT Smart Foundation, habang ang One Meralco Foundation nagbahagi ng 200 solar lamps. Sa gitna po yan ng power interruptions at limitadong koneksyon sa lugar. Para sa mga update kaugnay ng relief operations at iba pang humanitarian activities, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation. Kaisa po tayo sa pagbangon ng mga kababayan natin sa Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, The Nerve. Yan po ang may init na patutsada ng iconic fashion designer na si Michael Cinco kaugnay ng kontrobersyal na half-piece statement ni Brandon Espiritu. Bukod nga po sa kanya, abay may hirit din ng ilang pageant figures. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfoy. Maingay ang pageant world ngayon matapos ang half-piece comment ni Mr. Supranational 2024 second runner-up Brandon Espiritu at Mr. Pilipinas Global 2025 Jether Palomo. Isa sa mga pinakamatunog ang reaksyon ng world-renowned fashion designer na si Michael Cinco. Viral ang kanyang matalim na linyang The Nerve sa 2 pageant titleists na agad namang pinag-usapan online. May pamarites naman si Miss Philippines Earth 2016 Imelda Schweighardt. Sa halip na makipagbakbakan, tinanong pa niya kung sino ba talaga ang pinatatamaan sa issue. Diretsahan naman si Miss Universe Philippines 2024 first runner-up Stacey Gabriel. Tinawag niya na disgraceful ang mga naging pahayag at sinabing hindi dapat pinaghihiwalay ang mga Pilipino.
Emosyonal naman ang mensahe ni Winwin Marquez. Paalala niya, hindi mahalaga kung half o pure. Ang mahalaga kung paano mo dinadala ang Pilipinas. Maikli man, pero matunog naman ang hirit ni Anita Rose Gomez. Not a happy, just a proud Pinay. At sa gitna nga ng mainit na debate, mas kalmado ang mensahe ni Mr. International 2025 Kirk Bondan. Bagamat hindi siya sang-ayon sa mga naging pahayag ng dalawa, naniniwala siyang hindi dapat husgahan ng isang tao ng dahil sa isang pagkakamali. Sa ngayon, patuloy pa rin umiinit ang usapin online. Pero para sa marami, hindi dugo ang sukatan ng pagiging Pilipino, kundi kung paano mo dinadala ang pangalan ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Secret in Prague. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.